Good morning my brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Umaga na naman po at bawat umaga po damang-dama natin ang kabutihan ng Panginoong Hesus na alam natin sa buong maghapong ito, siya ang gagabay sa atin, siya ang maglilid sa atin at siya ang magproprotekta sa atin. So, tayo po ay nandito para hindi matakot, no? Harapin, no? Ang araw na ito dahil alam natin punong-puno ito ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Good morning po sa atin. Tulad po nakalagay po sa thumbnail po natin, yan po ay talaga po namang alam ninyo, since escalated na po ngayon yung mga nangyayari dyan sa gulo sa gitnang silangan, ay sabi nung nakausap po kahapon, parang may karapatan na raw tayong magsabi kung sino ang Antikristo. Well, ang pinaka-safest pa rin po, while meron po akong nasa mind, pero pag naiisip ko, maski meron akong tao na pwedeng pangalanan sa mind ko, hindi pa rin po pwede kasi sa Bible pa rin po tayo eh. Sa Biblia pa rin tayo. Hindi tayo aalis sa sinasabi ng aklat na ito. Dahil ang nakalagay po rito sa Bible, mga Bible siya please, 2 Thessalonians chapter 2, umpisan ko po sa verse 6, no? And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. May humahawak. Letteth, kanyang ng King James Version. Pero sa ibang salin, restrainer. May nagre-restrain dito para ito ay kumawala. Alam nyo, pag hindi believer ang isang tao, hindi niya maiintindihan ito. At may mga believers din na nakakalungkot na hindi pa rin ganun kalalim dahil hindi naman nila tinututukan ang eschatology at ang end times. No? Sino bang binabanggit dito? Okay, balikan po natin yung talata po natin. For the mystery of iniquity that already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed. Ayun pala eh. And that, sabi niya ganon. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ang linaw po niyan. Yan po ang Antikristo. No? At kapag kayong restrainer pala ay natanggal na, lilitaw ang Antikristo. No? Doon siya lilitaw. Ngayon, siguro pinakamaganda pong tanungin natin, ano ba yung binabanggit na restrainer po sa Biblia? Well, marami pong mga tinatawag na mga versions o mga tinatawag na hindi versions, mga views kana lang po natin, no? Regarding that. Views ng mga Kristiyano, syempre, we consider that. Mga views ng kapwa mananampalataya natin. Pero ang pinaka-accurate po din na view ay walang iba kundi ang mga believers mismo ang restrainer. Sapagkat ang mga believers ang kinapapalooban ng banal na espiritu. May nagtanong pa nga naman, sabi niya, ibig mong sabihin, pag naalis na raw ang mga believers dito, wala na dito ang Holy Spirit. Wag po tayong pilosopo. Of course, ang Holy Spirit po ay Diyos. Kahit saan po nandyan siya. Pero ang binibigyan diin lang po dito, tignan niyo po yan binibigyan diin lang po dito ay ang mga believers kasi ay kinapapalooban ng Espiritu Santo simula nung ma-born again po sila. Ang gusto lang po sabihin dito, tatanggalin muna rito ang mga believers. Kasi nga naman, pag nalantad ang Antikristo, no? Dito sa lupa, tapos nandito pa mga mananampalataya, ma-expose po yung Antichrist, no? At ang programa po ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi po ito mababali, no? At nakaplano na po talaga, which I believe ever since, ayon sa aklat na ito, ang pinakadahilan bakit ra-rapturein ni Jesus ang church dahil mahal niya ang church at ayaw ni Jesus na mag-undergo tayo ng tribulation. Ito po ay 7 years of tribulation sa lupa. Ito po ay buong 7 taon na hindi pa nararanasan ng buong mundo kahit kailan. No? So, ito po ay nakakakilabot. Isipin mo,
Mararanasan mo ang isang pangyayari sa mundo na hindi pa nararanasan kahit kailan. Matinding lindol, matinding sakuna, nuclear war, grabe, mga bulubundukin, magbabagsakan. Yes, literal po yan. Hindi po yan kathang isip. Sapagkat binanggit po yan ng banal na aklat ng banal na kasulatan. So ang gusto ko pong sabihin, ayon na rin sa sinasabi ng aklat na ito, since tayo mga mananampalataya ang restrainer na yon, ibig sabihin, nandito pa rin po tayo sa lupa at hindi pa malalantad at mahahayag kung sino ang Antikristo. Kaya napakaaga pa po para magpangalan po tayo. Okay? Alam naman na po ninyo kung sino yung pinapangalanan po nila. Para po sa akin, hindi po siya pwede kasi yung edad po niya napakatanda. Ang Antichrist po, he will mimic the Lord Jesus in everything and in every way. So, ang Antichrist would be young man. Kailan nag-umpisa si Jesus Christ ng kanyang ministry? 30 anyos, 30. So, it would be 30 years old. That man would be 30 years old also. Okay? At after 3.5 years, no, siya po ay magiging 33 years old na po. No? At doon po siya mamamatay. And after that, sa harapan ng buong mundo, magre-resurrect po siya. Yan ang sabi ng aklat na ito. Basahin niyo po sa aklat ng Revelation. Nandoon po yan. Okay? Ang beast, dalawang beast po yan eh. Ang beast na nagmumula sa dagat at meron ding beast na nagmumula sa lupa. No? Sa kalupaan. Yung beast na nagmula sa dagat, yun ang Antichrist. At yung beast na nagmula sa kalupaan ng false prophet. Kay linaw po niyan, no? At iba talaga pa nag-aaral ka ng Bible, ng eschatology. And I'm so sad. Some Christians, mapapanood mo sa kanilang mga live, yung kanilang mga tinatawag na Facebook live, mga ganyan, kada linggo, makita mo yung mga topic nila eh, no? Hindi masyado sa end times. Actually, yung iba kinukundi na ang end times eh. No? Hindi po. Sinulat po dito sa Bible ang end times kasi napakahalaga po nun. Napakahalaga po nun. Hindi para mag-speculate tayo. Of course not. Hindi para mag-speculate tayo ng dates, kung kailan. Hindi. Kundi para malaman natin ang programa ng Diyos na napakaganda pong talaga. Perfecto. Okay? So, dito po sa aklat na ito, matatagpuan po ang lahat. Sipagan lang natin na magbasa daily. Tungkol po naman sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, alam naman po natin, ever since na ito ay umusbong, nakita po natin ngayon yung tinatawag na mga iba't ibang mga opinions ng mga tao. Siyempre, including na rin po tayo mga mananampalataya dyan, no? At nakita rin po natin dito kung paano maglaro ang imagination ng ibang mga tao. Sumobra yung iba, nag-exceed. Sumobra. Maniwala po kayo, may makikita kayo sa YouTube. Sumobra. Bakit nasabi ko po yan? Nagsimula na raw ang tribulation. At magtatatak na raw po. Saan mo nakuha yan? At meron pa nagsasabi na, syempre, yung nangyari nga po sa Iran, no? Alam nila na parang magte-take over daw ang ganito, ang ganyan na bansa doon. No? Hindi po papayag ang, sa nakikita po natin, nagkakagulo nga po eh. So, sa tingin ko, dahil hindi papayag yung kabilang panig, talagang magkakagulo nga po. At ang nakikita ko lang po dito, napipintong yes. Pero itinanggi naman po ng US na magte-take over sila. Hindi naman daw po. At alam niyo si Donald Trump, I saw him as the new Cyrus. Hindi ko siya tinitignan na Antikristo. The new Cyrus. Ginagamit nga po siya ng Panginoon eh, kung titignan po ninyo. Huwag lang tayo masyadong dogmatic, ano? Kasi minsan lalabas kahiya-hiya po tayo. No, si Donald Trump po, hindi po siya Antichrist. Kapatid natin siya sa Lord, no? Actually, sinasabi niya, kapatid natin siya sa Panginoon. Ako gusto kong paniwalaan niyo kasi gusto ko kapatid natin talaga siya sa Lord, no? Okay, at wag tayo mag-i-speculate muna. Nandito pa po ang mga believers, nandito pa tayo. So, yung rapture, yan po ang magiging batayan ng lahat para lumitaw ang Antikristo. At naniniwala ko yung Antikristo, hindi pa siya nakikilala ng mundo ngayon. Hindi pa siya, bigla siyang lilitaw sa eksena, biglaan siyang magrarise sa power, sapagkat, alam ninyo, sasabihin niya, taglay niya ang solusyon ng mundo, dahil nagkaroon nga po ng disappearance, no? Nawala ang mga tao, nawala tayo, billions of people vanished, pero sasabihin niya, kinuha raw tayo ng mga aliens. Ganun po ang mangyayari yan.
Ka-Good Vibes na po ba tayo? Kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo sa Daily Good Vibes channel, no? At share Jesus, share His love and grace.